A blessed day, dear learners. I hope you're enjoying a wonderful day. Today, we are embarking on an exciting journey of learning and discovery with the topic, a comprehensive guide to nouns, types and examples. So, sit back, relax, and prepare to expand your knowledge and understanding of this topic. As always, please take care and stay safe. May God bless you always. Welcome to the Teacher Lumabon YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Nouns. A noun is a word that represents a person, a thing, an animal, an event, or a place. Nouns are an essential part of language and are used in various ways in sentences. Let's explore the different types of nouns in more detail. Isa. Concrete nouns. Concrete nouns are things that can be perceived through the five senses. They are tangible and can be seen, heard, smelled, tasted, or touched. Some examples of concrete nouns are mother, music, perfume, chocolate, and fabric. Dalawa. Abstract nouns. Abstract nouns, on the other hand, represent things that cannot be perceived through the senses. They are intangible and often represent ideas, concepts, or qualities. Examples of abstract nouns include hope, love, improvement, ideas, knowledge, justice, music, and energy. Mga pangalan. Ang pangalan ay isang salita na kumakatawan sa isang tao, bagay, hayop, pangyayari, o lugar. Ang mga pangalan ay isang mahalagang bahagi ng wika at ginagamit sa iba't ibang paraan sa mga pangungusap. Tuklasin natin ang iba't ibang uri ng pangalan ng mas detalyado. Mga konkretong pangalan. Ang mga konkretong pangalan ay mga bagay na maaaring makita sa pamamagitan ng limang pandama. Ang mga ito ay nahahawakan at maaaring makita, marinig, maamoy, matitikman, o mahawakan. Ang ilang halimbawa ng konkretong pangalan ay ina, musika, pabango, tsokolate, at tela. Abstract nouns. Ang mga abstract na pangalan, sa kabilang banda, ay kumakatawan sa mga bagay na hindi nakikita sa pamamagitan ng mga pandama. Ang mga ito ay hindi mahahawakan at kadalasang kumakatawan sa mga ideya, konsepto, o katangian. Kabilang sa mga halimbawa ng abstract nouns ang pag-asa, pag-ibig, pagpapabuti, mga ideya, kaalaman, katarungan, musika, at enerhiya. 3. Collective nouns. Collective nouns refer to a group or collection of things or people. They can be singular if they act as a single unit or plural if they pertain to the individual members of the group. Examples of collective nouns include choir, bunch, class, flock, police, baggage, and furniture. 4. Common nouns. Common nouns are general names for any member of a class of people, animals, places, or things. They are not specific to any individual. Examples of common nouns are boy, pencil, country, month, and dog. 5. Proper nouns. Proper nouns, on the other hand, are specific names given to particular people, places, organizations, or things. They are always capitalized. Examples of proper nouns include Paul, Mongol, Philippines, July, and Pluto. 3. Kolektibong pangalan. Ang mga kolektibong pangalan ay tumutukoy sa isang pangkat o kalipunan ng mga bagay o tao. Maaari silang maging isahan kung kumikilos sila bilang isang unit o maramihan kung ito ay tumutukoy sa mga individual na miyembro ng grupo. Ang mga halimbawa ng kolektibong pangalan ay kinabibilangan ng choir, bunch, class, flock, police, baggage, at furniture. 4. Mga karaniwang pangalan. Ang mga karaniwang pangalan ay pangkalahatang pangalan para sa sinumang miyembro ng isang klase ng tao, hayop, lugar, o bagay. Hindi sila partikular sa sinumang individual. Ang mga halimbawa ng karaniwang pangalan ay lalaki, lapis, bansa, buwan, at aso. 5. Mga pangalang pantangi. Ang mga pangalang pantangi, sa kabilang banda, ay mga tiyak na pangalan na ibinibigay sa mga partikular na tao, lugar, organisasyon, o bagay. Lagi silang nakakapitalize. Kabilang sa mga halimbawa ng pangalang pantangi ang Paul, Mongol, Philippines, July, at Pluto. 6. Compound nouns. Compound nouns are made up of two or more words that act as a single unit.
They can be formed by combining two nouns, a noun and an adjective, or a noun and a verb. Examples of compound nouns include matchbox, sister-in-law, and payday. P2. Singular nouns. Singular nouns refer to a single person, thing, or unit. Examples of singular nouns are meal, bush, baby, knife, alumnus, child, and mouse. 8. Plural nouns. Plural nouns, on the other hand, refer to more than one person, thing, or place. They are formed by adding yes, is, vase, or by changing the spelling. Examples of plural nouns include meals, bushes, babies, knives, alumni, children, and mice. Tambalang pangalan. Ang mga tambalang pangalan ay binubuo ng dalawa o higit pang salita na gumaganap bilang isang unit. Maaari silang mabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dalawang pangalan, isang pangalan at isang pang-uri, o isang pangalan at isang pandiwa. Kabilang sa mga halimbawa ng tambalang pangalan ang kahon ng posporo, hipag, at araw ng sweldo. Mga pangalan na isahan. Ang mga pangalan ay tumutukoy sa iisang tao, bagay, o unit. Ang mga halimbawa ng isahan na pangalan ay pagkain, bush, sanggol, kutsilyo, alumnus, bata, at daga. Pangmaramihang pangalan. Ang pangmaramihang pangalan, sa kabilang banda, ay tumutukoy sa higit sa isang tao, bagay, o lugar. Ang mga ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagdaragdag ng yes, is, vase, o sa pamamagitan ng pagbabago ng spelling. Kabilang sa mga halimbawa ng pangmaramihang pangalan ang mga pagkain, palumpong, sanggol, kutsilyo, alumni, bata, at daga. Siyam. Plural-looking nouns. Plural-looking nouns are nouns that are plural in form but singular in meaning. Examples of plural-looking nouns include economics, politics, news, and missiles. 10. Singular-looking nouns. Singular-looking nouns are nouns that pertain to a single object but are considered plural because they have two identical parts. Examples of singular-looking nouns include scissors, pants, tweezers, binoculars, glasses, and pajamas. 11. Count nouns. Count nouns are nouns that can be counted and can be either singular or plural. For singular countable nouns, we use a or an, while for plural countable nouns, we use many, several, a large number of, some, or few. In questions and negative sentences, we use any. Examples of count nouns include book, books, cat, cats, apple, apples, and chair, chairs. Siyam. Pangalan na pangmaramihan. Ang mga pangalan na mukhang maramihan ay mga pangalan na maramihan ng anyo ngunit isahan ang kahulugan. Kabilang sa mga halimbawa ng pangalang maramihan ng hitsura ay ang ekonomiya, politika, balita, at tigdas. 10. Mga pangalang pangalan na mukhang isahan. Ang mga pangalan na mukhang isahan ay mga pangalan na nauukol sa isang bagay ngunit itinuturing na maramihan dahil mayroon silang dalawang magkatulad na bahagi. Kabilang sa mga halimbawa ng pangalan na mukhang isahan ang gunting, pantalon, sipit, binocular, salamin, at pajama. 11. Bilangin ng mga pangalan. Ang bilang ng mga pangalan ay mga pangalan na maaaring bilangin at maaaring maging isahan o maramihan. Para sa isahan na mabilang ng mga pangalan, ginagamit namin ang a o an, habang para sa maramihang mabilang ng mga pangalan, ginagamit namin ang marami, several, a large number of, some, o few. Sa mga tanong at negatibong pangungusap, ginagamit namin ang anumang. Kabilang sa mga halimbawa ng bilang ng mga pangalan ang libro, libro, pusa, pusa, mansanas, mansanas, at upuan, upuan. 12. Mass nouns. Mass nouns, also known as uncountable nouns, are nouns that cannot be counted individually but can be measured or quantified. They include particles, liquids, gases, concepts, or activities. Examples of mass nouns include rice, water, smoke, furniture, work, advice, and weather. Mass nouns cannot be pluralized by adding. Instead, we use quantifiers to indicate the amount or quantity, such as bottles of apple juice, sacks of sand, gallons of water, or bowls of rice. Words like much, a large amount of, a great deal of, and little, are used with mass nouns. Additionally, some and any can also be used with mass nouns, such as did you buy any apple juice? Yes, I bought some apple juice. It's important to note that some nouns may be commonly misused as mass nouns. These include furniture,
equipment, permission, scenery, work, advice, baggage, bread, damage, traffic, hair, behavior, data, progress, weather, homework, garbage, vocabulary, and food. Understanding the different types of nouns can help improve your grammar and communication skills. If you have any specific questions or need further clarification, feel free to ask. 12. Mga pangalan sa masa. Ang mass nouns, na kilala rin bilang uncountable nouns, ay mga nouns na hindi mabibilang ng isa-isa ngunit maaaring masukat o quantified. Kabilang sa mga ito ang mga particle, likido, gas, konsepto, o aktibidad. Kabilang sa mga halimbawa ng mass nouns ang bigas, tubig, usok, muebles, trabaho, payo, at panahon. Ang mga pangalang masa ay hindi maaaring maramihan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng. Sa halip, gumagamit kami ng mga quantifier upang isaad ang dami o dami, tulad ng mga bote ng apple juice, sako ng buhangin, galon ng tubig, o mga mangkok ng bigas. Ang mga salitang tulad ng marami, isang malaking halaga ng, marami ng, at kaunti, ay ginagamit sa mga pangalang masa. Bukod pa rito, ang ilang, at anumang, ay maaari ding gamitin sa mga pangalan ng masa, tulad ng bumili ka ba ng anumang katas ng mansanas? Oo, bumili ako ng apple juice. Mahalagang tandaan na ang ilang mga pangalan ay maaaring karaniwang maling gamitin bilang mga pangalang masa. Kabilang dito ang muebles, kagamitan, pahintulot, tanawin, trabaho, payo, bagahe, tinapay, pinsala, trapiko, buhok, pag-uugali, data, pag-unlad, panahon, takdang aralin, basura, bokabularyo, at pagkain. Ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng mga pangalan ay maaaring makatulong na mapabuti ang iyong mga kasanayan sa gramatika at komunikasyon. Kung mayroon kang anumang partikular na tanong o kailangan ng karagdagang paglilinaw, huwag mag-atubiling magtanong. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Thank you. And God bless you always. I hope you found a lecture on English, lecture notes insightful, and gained new knowledge. If you found value in this video, kindly give it a thumbs up, and share it with your friends. We welcome your feedback, questions, and suggestions, which you can leave in the comment section below. Thank you for tuning into Teacher Lumaban's YouTube channel, and we look forward to seeing you in our next video. May God bless you always.